Ang balita na lilipatin ang Nayon at gagawing estasyon ng tren de alta bilis. Kumalat noong araw na yon. Lahat ay nagdiriwang. Kasama na sa demolisyon ang lahat ng lumang bahay sa buong Nayon. Sa demolisyon, tanging ang aming taniman ng prutas ang hindi kasama. Eksaktong naiwasan sa linya ng pulang guhit. Ganyan ang plano. Ang lupang nasa inyo. Nasa labas ng planadong linya. 60 metro. Ang haba ba? Buwagin. Lahat ay nakatanggap ng 1,800,000 piso na kabayaran sa demolisyon. Kayo na lang ang wala. Talagang malas. Wala akong sinabing anuman. Lumiko ka at putulin ang mga punong namumunga. Wasakin ang taniman ng prutas. Pagkalipas ng 1 buwan, magiging restoran na punong-puno ng mga parokyano. At magiging pinakamarangyang tanawin sa kahabaan ng lugar ng negosyo ng estasyon ng tren de alta bilis na ito. Pinakamagandang tanawing dadaanan. Bawat isa ay makakakuha ng 1,800,000. Bawat isa ay makakakuha ng 1,800,000. Sapat na yon para makabili tayo ng 3 bahay sa sentro ng bayan. Wala na tayong aalalahanin sa buong buhay natin. Nga, Yuanzi. Malapit na ring gibain ang taniman nyo, ano? Kapitan. Lahat ng tao sa Nayon ay nakapirma na sa kasunduan. Bakit hindi pa kami nasusunod? Ang sa inyo. Chen Yuanzi. Ang lupain inyo ay wala sa saklaw ng demolisyon. Paano naman mangyayari yon? Buong Nayon ang magigiba. Nasa loob din naman ng Nayon ang taniman ko. 1,600,000. 13 hanggang 14 na 18,000. Ikaw na ang tumingin mismo. Yung inutil ninyong taniman. 60 sentimetro lampas sa planadong linya. Hindi pwedeng gibayin. Banding Village, Singfu Village, Bandan Village, Wag Village, Chankun, Ting Village. Banding Village, Singfu Village, Banding Village, Bansu Village. Malinaw na sinadya ninyo kaming iwasan. Noong panahong iyon, gusto lang ni Liu Decay na agawin ang lupang taniman ng prutas namin. Nagpunta sa pagbisita ang mga magulang ko. Kaya muntik na siyang mawalan ng pwesto bilang kapitan ng Nayon. Dahil dito, kinimkim niya ang galit sa pamilya ko sa loob ng maraming taon. Hindi niya inakala ngayon pala. Naghihiganti na siya kapag panahon na ng demolisyon. Kapag dumaan na ang tren de alta bilis. Ang taniman niyo ay mabubulok na lang dito. Ang tanong sa planning office. Tinawagan na raw ang tanggapan ng demolisyon. Sabi nila pasado na raw sa beripikasyon ang mga papeles. Hindi na raw pwedeng baguhin. Talaga bang tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko? Muling nagpalipad ng paputok. Bumalik na si Yuanzi. Halika, espesyal akong magpapaputok para sa inyo. Pagbati sa inyo sa pananatili ninyo sa Nayon. At sa pagpapanatili ng aming angkan. Saan naman may pagpapanatili? Pag natapos ang tren de alta bilis, puro abo at dumi na lahat. Ang taniman na ito ay tuluyan ng mawawasak. Hahaha. Sapat na ba ang sinabi ko? Noong inireklamo ako ng mga magulang mo noon, hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Makipagpalitan ka sa akin. Huwag kang umasang magkakaroon ka pa ng maayos na buhay. Hahaha. Tawa ka pa. Gusto ninyo yatang panoorin akong mapahiya. Pero ipipilit kong makuha ng doble ang nararapat sa akin. At maibalik ko pa. King. Pahiram naman ng 200,000. 200,000. Bakit mo kailangan ng napakalaking halaga? Gusto kong sa tinatawag nilang lupang wala ng silbi. Magpatayo ng isang lugar na. Kahit sino ay hindi mangangahas maliitin ang karatula. Baliw ka na ba, Yuanzi? Alam kong may hinanakit ka. Pero hindi pwedeng dahil lang sa demolisyon. Magpadala sa galit at sumuko ka na lang. Hindi ako basta magpapadala sa galit at susuko. Mataas na bilis na tren, diretsyo ang tama. Lusong sa alikabok at dumi. Kung hindi pa kikita ang taniman ko sa loob ng 2 taon, tuluyan na itong malulugi. Imbes na hintayin ko pang mabulok. Mas mabuti pang ipasara ko na ngayon. Magpatayo ng isang restoran. Pag natayo na ang istasyon ng mataas na bilis na tren. Dito na mismo ang ginto. Hindi ako pinahintulutan ni Liu Decay na tanggapin ang kabayaran sa demolisyon. Kaya ako na lang ang maghahanap buhay at bubuo muli. Yuanzi, napag-isipan mo na ba? Seryoso ako. Balak kong gamitin ang lupang iyon sa taniman. 100,000 ang isasangla kong pautang. CJ, kung desidido ka na, ang usapin sa utang. Ako na ang asikaso. Malaki. Yuanzi, ang 50,000 ito. Ipon ng mga magulang ko sa buong buhay nila. Kaunti man ito, galing ito sa puso ng mga magulang ko. Pagkaalis ko, tandaan mong mabuti. Kailangang mabuhay ang tao ng may hininga. Ano man ang dumating. Huwag mong hayaang mapatid ang loob mo. Ma. Ito ang buong yaman nyo. At ito na rin ang huling daan ko. Huwag kayong mag-alala. Ang loob kong ito.
Ipaglalaban ko hanggang dulo. Manager Ren Yang Chen. Ang aplikasyon para sa pautang na ito. Hindi namin maaprubahan. Ang lupang taniman na ito. Napakababa ng halagang pangnegosyo. Umuwi ka na. Walang pag-asa ito. Kung gayon, magkano ang pinakamaraming pwede ninyong ipahiram? Pinakamalaki. 2 o 3,000 lang. Ang ganyang halaga. Paano makakapagpatayo ng restaurant? Talaga bang wala na tayong magagawa? Pautang trial negotiate. Direktor, subukan nating pag-usapan. Director. Ang utang na ito, ako ang sasalo ng garantiya. King. Hindi ito biro. Kung sakaling hindi niya mabayaran. Ikaw ang hahabol sa butas na ito. 20 taon ko nang kilala si Chen Yuanzi. Anong klase siyang tao? Alam na alam ko. King. Ikaw. Yuanzi. Hindi ako naniniwala sa lupang ito. Naniniwala ako sa'yo. Huwag mo akong bigin. King, huwag kang mag-alala. Kung mailalabas ko ang 200,000 ito. Gagawin kong doble ang balik nito. Kaya dehaw. Yuanzi. 2:00 na ng madaling araw. Bakit ka na parito? May nangyari ba? Kaya dehaw. Ikaw ang pinakamahusay na karpintero sa amin ngayon. Balak kong ipatayo ang aming taniman. At gawing restaurant. Gusto kitang hingan ng tulong. Sa pagpapatayo ng restaurant. Yuanzi. Nagkamali ka ng pasok ng isip. Iyang lupang iyon, iniwan sa iyo ni Matandang Chen. Kaya dehaw, hindi ako nagkamali ng pasok ng isip. Dahil ito ang iniwan sa akin ng tatay ko. Kaya hindi ko hahayaang mabulok lang ito rito. Nakita ko na ang plano ng high-speed railway. Ang taniman ng prutas namin ay nasa tapat mismo ng lagusan ng istasyon. Dito dadaan ang napakaraming tao. Bubuhayin ko ang lugar na ito. Talagang matalino ka, bata. Kapag naitayo ang restaurant ito, baka sakaling magtagumpay talaga tayo. CJ, dahil sa matagal na samahan namin ng tatay mo, kahit nitong matandang katawan ko, sasamahan kita sa laban na ito. Yuanzi, nabalitaan naming magtatayo ka raw ng restaurant. DK, sa mga nagdaang taon, alam namin kung ilang masasamang bagay ang ginawa niya. Hindi kami bulag sa lahat ng iyon. Noon, nagsalita ang tatay mo para sa aming lahat. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihang iyon. Isama mo kami sa pagtatayo ng restaurant. Huwag mo kaming bayaran. Isama mo kami. Sina Tio Zhang at Tio Li. Mga tiyuhin, lahat kayo. Salamat sa inyong lahat. Sinasabi ko na ito ngayon pa lang. Kapag kumita na ang restaurant, bawat isa sa inyo, hahatyan ko ng bahagi. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin kailanman. Pagbukas ng araw bukas. Magsisimula na tayo sa trabaho. Hindi lang kasakiman at masamang hangarin ang nasa puso ng tao. May mga taong handang manindigan sa tabi mo nang walang hinihinging kapalit. Dahil naniniwala sila sa'yo. Para sa mga taong ito, kailangan kong manalo. Chen Yuanzi. Sinira ako ng tatay mo noon. Muntik ko nang mawala ang posisyon ko. Kumusta na ngayon? 1,800,000. Huwag kang umasang makakakuha kahit 1 sentimo. Bantayan mo na lang ang taniman nyo hanggang mamatay ka roon. Kapitan. Naku, hindi maganda ito. Sunod-sunuran, Chen Yuanzi. Sunod-sunuran. Ipinagiba ni Chen Yuanzi ang taniman. Ano? Ang mga punong narito. Bawat isa ay itinanim mismo ng mga magulang ko. Pero ngayon, kailangan ko silang ipagiba. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan. Anak, huwag kang malungkot. Kung narito pa ang nanay at tatay mo, suportado rin nila ang ginawa mo ngayon. Tio Dehaw. Simulan na natin ang trabaho. Chen Yuanzi. Chen Yuanzi. Chen Yuanzi, ano ang ginagawa mo? Ginigiba mo ba ito dahil sa pagpapalikas? Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Kung babasagin, sige, basagin na natin. Hahaha. Magtatayo ako ng restaurant sa lupang ito. Hahaha, restaurant daw. Nababaliw ka na ba kapag naitayo ang istasyon ng high-speed railway? Puro alikabok at gulo ang lugar na ito. Sino ang kakain sa sira-sirang lugar na ito? Eksakto. Ang iba, kinuha ang bayad sa pagpapalikas. At bumili na ng bahay sa bayan. Ikaw naman, kusang tumatalon sa hukay. Magtatayo ng restaurant, akala ng batang ito makakabangon pa siya. Huwag ka nang mangarap. Chen Yuanzi. Ang pagpapalikas na yung liuhin natin ay napakagandang bagay. Bakit ka gumagawa ng malaking gulo rito? Kung maapektuhan ang bilis ng demolisyon at relokasyon, maapektuhan din ang pagtatayo ng estasyon ng mabilis na tren. Sino ang mananagot? Kung sakaling dahil sa kanya, lumipad na naman ang perang hawak ko. Sino ang makakapagbayad niyan? Yuanzi. Alam kong hindi mo pa natatanggap ang bayad sa relokasyon. Hindi ako mapalagay. Pero hindi rin pwedeng pairalin lang ang sama ng loob natin. Tama, hindi pwedeng pabayaan siyang makalusot. Nadali ka mismo ng sarili mong palpak. Huwag mong idamay ang buong nayon. Yuanzi. Narinig mo ba? Hindi dahil wala akong pakialam bilang kapitan ng ngayon.
kundi dahil mali ang ginawa mo. At bukod pa roon, hindi rin naman pumayag ang mga taga na yon. At malaking proyekto pa ang pinasok mo. Kung wala kang permit, labag yan sa patakaran. Pagdating ng araw, kahit multa lang, baka malubog ka pa sa utang at mapasabog ang kabuhayan mo. Chen Yuanzi, sabi ko na sa'yo, labanan mo ako ng harapan. Hindi ka papatol sa maayos na usapan. Walang pahintulot ko ang kainan na ito. Hindi mo iyan maitatayo. Dalhin niyo ang backhoe. Dahan-dahan. Sinong nagsabing wala akong permit? Ang pinatatakbo ko ay aprobado mismo ng kawanihan ng konstruksyon. Akala mo madaling lokohin ako? Sa sobrang iksi ng panahon na ito, saan mo nakuha ang aprubang iyan? Basta wala kang mailabas na permit na yon. May paraan ako para hindi mo na yon makuha kailanman. Tama ba? Dito. Ito ang permit na inilabas ng kawanihan ng konstruksyon. Kasama ang sertipikong inilabas ng kawanihan ng pamamahala. At ang rehistro ng kainan para sa pagkain at inumin. Rehistro ng kainan para sa pagkain at inumin at sertipiko ng kalinisan. Sino pa ang magsasabing hindi sumusunod sa patakaran ang trabaho ko? Kailan nyo ba ito naasikaso? Siyempre, noong abala ka sa pag-inom at pagdiriwang. Buti na lang kabisado ni King ang proseso at ang mga kailangang papeles kaya napabilis ang pag-asikaso. Kung hindi dahil sa mga dokumento, paano ito agad maisasaayos? Pagkatapos nito, maigi sigurong anyayahan mo siyang kumain bilang pasasalamat. At ano naman kung may mga papeles? Naitayo na ang estasyon ng mabilis na tren. Nagdidilim ang langit. Sino pa ang kakain dito sa kalbong lugar na ito? Pagdating ng araw, matatakpan na rin ang kainan. Pahihiyain ka ng lubusan. Mga magulang mong patay na. Baka sa galit ay bumangon pa sa kabaong. Ulitin mo nga, subukan mo. Ano? Nangahas ka pang manakit. Chen Yuanzi. Hintayin mo ako. Kaya ba nating maayos na maitayo ang kainan na ito? Iyan ang hindi natin sigurado. Gawin lang natin ang dapat nating gawin. Ituloy mo lang, Tio Zhang. Abala na tayo ng kalahating buwan. Sa wakas, malapit na ang kainan na pinapangarap ko. Sana maayos na ang lahat. Tatay, nanay, tingnan nyo. Kung paano ko ito binuo. Itong dating walang saysay na lupain na kinainisan ng lahat. Ay naging tunay na gintong kainan. Ako si Liu Decay. 20 taon ng kapitan sa Nayong Liuhe. Kailan ba ako nalamangan ng ganito? Kapitan, pakakalmahin po ninyo ang loob ninyo. Bagamat may permit si Chen Yuanzi, hindi na natin mapipigil ang gawain dito. Pero may proyekto pa ng mabilis na tren doon. Akala mo hindi ko naisip yan. Pero si Song Lin, ang punong tagapangasiwa ng proyekto ng mabilis na tren, ay kilalang napakatuwid. Mula sa ruta niya, ipahinto ang konstruksyon. Huwag mo nang isipin pa. Punong baryo. Pakihinto po muna si Song Lin, ang dakilang bodha. Pero ang mga tao sa ilalim niya, hindi naman kailangang pareho silang lahat na parang isang pirasong bakal. Nakalimutan po ninyo. Ang manager na si Sun Chengfu ng konstruksyon ng high-speed rail. Hindi pa ba niya natitira sa inyo ang pabor na utang niya? Hindi ng alikabok sa seguridad ng konstruksyon. Kahit sinong leader dyan. Kung si Sun Chengfu ang magsalita at magpahinto. Kahit ipagpatuloy pa ni Chen Yuanzi. Wala rin itong saysay. May punto. Pagdating ng oras, maantala ang schedule. At ang interes sa utang, araw-araw na lumalago. Kakayanin niya ba yon? Hindi yon magtatagal. Maya-maya lang luluhod na siya para magmakaawa sa akin. Kaya dehaw, magpahinga muna kayo. Ang init ng panahon. Ikaw na bata ka. Pawis na pawis ka na. Dito ka muna sa tabi ko. Tanghalian na. Yuanzi. Ang perang inutang mo. Hatiin na natin sa dalawa. At araw-araw pa tayong inuutusan sa pagkain at inumin. Paano namin tiisin yon? Tio Zhang. Tulungan niyo ako. Hindi ko naman pababayaan ang lahat. Kapag busog ang tiyan, saka lang may lakas. Sabay-sabay nating itayo ang restaurant. CJ. Yuanzi. Kamakailan si Liu Decay. At si Sun Chengfu ng konstruksyon ng high-speed rail. Palihim na malapit sa isa't isa. Mukhang balak niyang maghanda ng paraan para kalabanin ka. Pero takot siyang unahan siya ng pakana. King. Tingnan mo nga ang mga trabahador na yon. Araw-araw, sa ikatlong shift, bagsak na. Pag oras ng kainan, nakaupo lang sa gilid ng daan at ninangat-ngat ang malamig na manto. Gusto ni Liu Decay na gamitin ang konstruksyon ng high-speed rail para gipitin ako. Kung ganoon, pasasamain ko ang loob ng lahat ng trabahador sa high-speed rail. At mapapasama sila sa panig ko. Magkakaisa ang puso ng mga tao. Kapag muli niya akong tinangkang galawin. Hindi na siya ganoon kadaling makakilos. Kain na tayo. Mga kapatid na kumakayod.
Halina kayo at kumain. Kalahati lang ng presyo. Ang ganda ng ulam na ito. Magkano ang isang serving? 10 yuan kada isa. 2 ulam, isang putahing gulay at isang sabaw. Busog na busog. Kalahati ang para sa mga trabahador ng istasyon ng high-speed rail at ng restaurant. Napakalaking bahagi nito. 5 yuan lang. Boss, hindi ba lugi kanya ng malaki? Hindi lugi. Kayo ang nagtayo ng high-speed rail para sa amin. Ako naman ang maghahain ng pagkain para sa inyo. Makatwiran at makatao iyan. Lalo na ngayong naitayo na ninyo ng maayos ang high-speed rail. May mga customer na ang restaurant ko. 3 taon na akong nagtatrabaho sa labas. Unang beses ko palang makatagpo ng isang may-ari ng tindahan na nag-iisip para sa amin ng ganito. Nga, boss. Talagang napakabuti niyong tao. Ang mga pagkain sa bahay namin. Para sa mga trabahador ng konstruksyon, mga tagalinis at mga matatanda na 60 taon pataas. Kalahati lang ang presyo. Sa side kiosk sa tapat ng pinto. Libre ang pagkain ng mga may kapansanan. At tig 3 ulam at isang sabaw din ang dami. CJ, huwag kayong magmadali. Lahat ay mayroon. Pumunta kayong lahat sa tindahan para kumain at magpalamig. Salamat sa iyo, Xiao Chen. Bakit napakaraming tao ngayon? Masarap ang luto ni Boss Chen. At makatarungan pa ang presyo. Kita mo na. Dinala ko rito ang mga kaibigan ko sa lugar ng proyekto. Para suportahan kanilang lahat. Nakita niyo ba, itay at inay? Hindi kayo ipinahiya ng anak niyo. Ang sinasabi niyong sama ng loob. Naipaglaban ko na. Ikaw si Chen Yuanzi. Ako si Chen Yuanzi. Kayo po ay ang punong inhinyero ng proyekto ng high-speed rail. Song Lin. Kagawaran ng proyekto ng high-speed rail. Si Liu Decay ba ang nagpadala sa iyo? Para ipahinto ang konstruksyon. Inhinyerong Song. Napunta po ba kayo rito para? Pumunta ako para tingnan kung ano ang laging sinasabi ng mga manggagawa kamakailan. Araw-araw nilang binabanggit si Boss Chen. Anong klaseng tao ba talaga siya? Mga manggagawa sa high-speed rail, mga tagalinis. Kalahating presyo para sa matatanda. At libre para sa mga taong may kapansanan. Libre. Sa loob ng ilang dosenang kilometro rito. Malamang ay wala kayong makikitang ibang restaurant tulad nito. Hindi man ito pambihirang bagay. Ang mapakain ng maayos ang lahat. Ay higit pa sa lahat. Narinig ko na rin ang tungkol sa restaurant mo. Lahat ng pamilya sa nayon ay nakatanggap ng bayad sa demolisyon. Tanging taniman ng prutas ninyo ang naiwasan. Pero wala akong nakikitang kahit katiting na hinanakit sa mukha mo. Nasaktan ako pero tapos na akong maghinanakit. Kung nakatayo ako ng tuwid, kakayanin ko ang mga darating na araw. Habang nasa ilalim ng mga paa ko ang lupa, akin ito. Kung ano ang tingin ng iba, problema na nila yon. Hindi ako pwedeng sumuko. Magaling ang sinabi mo, Boss Chen. Ngayon, kinakatawan ko ang kagawaran ng proyekto ng high-speed rail. Upang makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang kasamahan naming namamahala sa logistics ng proyekto. Nagsagawa kami ng masusing pagsusuri. Sariwa ang mga sangkap sa restoran mo. At tunay na pasado sa pamantayan ng kalinisan. May mahigit 300 tao sa lugar ng proyekto. 3 shift sila araw-araw. Napakalaki ng pressure sa kantina ng construction site. Ang restoran mo ay talagang nakatulong upang maibsan ang mga paghihirap namin. Inhinyerong Song. Tinatanggap ko ang tiwalang ito. Makatitiyak kayo. Bawat baon ng mga manggagawa ay asikasuhin ko ng buong ingat. Sapat na sa akin ang marinig yan mula sa iyo. Igagawad namin sa iyo ang plaque bilang opisyal na tagapagtustos ng pagkain. Itatakda ang seremonya makalipas ang 3 araw. Boss Chen, maghanda ka na. Hindi ko akalain ang isang maliit na kabutihan ay magbibigay ng ganito kalaking gantimpala. Kumpleto ang lahat ng permit. At may garantiya na tayo mula sa kagawaran ng proyekto ng high-speed rail. Kahit balak akong galawin ni Liu Decay. Hindi na niya iyon basta-basta magagawa. Manager Son, dumating na po kayo. Yung sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Napag-isipan mo na ba? Kapitan Liu, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero may dumating na mataas na pinuno kamakailan. Matalas ang mga mata ng taong iyon, hindi siya madaling lokohin. Kung kikilos ako ngayon, baka naagaw na niya ang tingin sa kanya. Ang posisyong ito bilang manager ko. Baka hindi na ito matibay. Manager Son, malinaw sa akin. Tingnan mo kung sapat pa ito para isugal ang panganib. Kapag nagtagumpay, hindi ka namin pagdudahan. Mas marami pang pakinabang. Akala mo siguro maliit lang to. Hindi rin naman mapapansin ng chief engineer. Mabilis na lang, ubos na ang karinderya mo. Kasunod niyan, ikaw pa ang magbabayad sa libing. Ambisyoso ka. Ngayon ang napakalaking araw ng pagbubukas.
Kabado ba? Kabado man o hindi, kabado pa rin. Parang panaginip lang ang lahat. 3 buwan lang ang nakalipas, puro taniman pa rito. Ngayon, punong-puno na ng tao. Parang hindi totoo. Chen ang may-ari. Kailan magsisimula ang seremonya ng pagbitay ng plaka? Inimbitahan na namin ang mga manggagawa. 1 oras lang ang pahinga. Para lang makapagdiwang kasama ka. Agad. Dapat malapit na si Songgong. Yuanzi. Lidike. Bakit ka nandito? Yuanzi. Nakakaapekto ang inyong karinderya sa operasyon ng istasyon ng mataas na bilis na tren. Ng proyektong konstruksyon. Naglabas ang proyekto ng mataas na bilis na tren ng abiso na itigil agad ang trabaho. Maganda ang takbo ng karinderya ni Chen. Bakit niyo basta-basta sinasabing itigil? Nga. Ibaba ninyo sa kalahati ang presyo ng karinderyang ito para sa amin na matatanda. Hindi niyo kami pinapapasok. Saan kami kakain? Bakit? Dahil lang dito. Ito ang abiso ng paghinto ng konstruksyon na inilabas ng panig ng mataas na bilis na tren. Pansamantalang pagtigil ng konstruksyon. Yuanzi. Hinihingal na ang karinderya mo. Ang daanan ng konstruksyon ng mataas na bilis na tren. Malubhang nakaapekto sa kaligtasan ng konstruksyon ng mataas na bilis na tren. Ayon sa mga patakaran. Iniuutos na itigil agad. Ang lahat ng aktibidad sa negosyo. Ang mga iligal na gusaling lampas sa itinakdang panahon. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Ang mga permit niyo mula sa opisina ng konstruksyon. Sa harap ng proyektong mataas na bilis na tren. Parang isang pirasong basura lang. Huwag mo nang ipilit buksan ang karinderyang ito. Pero naman, pamilya tayo rito sa baryo. Ayokong makita kang mapariwara. Ibigay mo sa akin ang karinderya. Ang 10,000 iyon, sayo na. Itabi mo na lang ang perang iyan bilang pondo sa kabaong. Ang karinderyang ito ay akin. Ito ay itinayo ng mga kababaryo pa isa-isang piraso. Pinagtagpi-tagpi. Gusto mo bang gawing panaginip na lang ang lahat? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Kung ganyan, hintayin mo ng tabunan ka. Ipasa mo na sa kanya ang karinderyang ito. Mula saan man, doon din babalik. Dahan-dahan lang. Kapitan Liu. Gusto ko sanang itanong. Itong abiso ng paghinto ng trabaho mo. Naipaalam na ba? Ang opinyon ng tanggapan ng punong inhinyero ng proyekto ng mataas na bilis na tren. Tanggapan ng punong inhinyero. Ako mismo ang tao mula sa departamento ng mataas na bilis na tren. Sinasabi kong lumalabag ka sa mga patakaran. Kaya lumalabag ka nga. Kailangan pa bang itanong kung sino? Hindi ba? Sige, tingnan mo. Ano ito? Opisina ng punong inhinyero ng proyekto ng tren. Impossible. Fake? Tiyak peke ang plakang ito. Tama ang sinabi ni Kapitan Liu. Ako ang site manager ng high-speed rail project. On-site. Ang usaping maglagay ng catering service dito. Dapat dumaan muna sa pag-aproba ko. Wala pa akong natatanggap na. Anumang tungkol sa restoran na ito. Napapeles ng pag-ulat. Paanong mangyayaring totoo ang plakang ito? Ay naku, Yuanzi. May lakas pa talagang magpanggap na opisyal na karatula. Alam mo ba kung ano ang parusa sa pamimiki ng selyo? Na pangalan. Maghanda ka ng makulong. Sabi ko na nga ba at peke? Hindi na ba? Hindi gaya ng ginagawa ni Boss Chen. Ang ganitong klase ng tao. Sabi ko na sa inyo eh. Yung napapatalsik na. Mga pobreng nakalista bilang hindi kasama. Paano makikipag? Ugnayan sa high-speed rail project. Ayos na ito. Hindi lang restoran ang hindi mapapatakbo. Kundi pati tao kailangan pang pumasok. Tama. Ikulong siya. Yuanzi. Ikaw na nagpepeke ng plaka. At nangloloko ng negosyo. Ngayon ako na ang tatapos. Sa restoran mong mandarayang ito. Manager Son. Lao Zhao. Ipasok ang backhoe. Yuanzi, bawal gibain. Bawal gibain. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba ang restoran na ito o hindi? Hindi ibibigay. Mga regular na putahe ng Yuanzi. Tumigil kayo. Tingnan ko kung sino sa inyo ang mga has mag-iba. Song, Manager Gong. Bakit po kayo naparito? Ah, si Manager Gong pala. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Ang Chen Yuanzi na ito ay nagpepeke ng plaka para sa inyo sa proyekto. At nagpapanggap na may opisyal na karatula. Para manloko ng mga tao. Kaya kami ay kasalukuyang nagpapalinaw sa mga opisyal mula sa high-speed rail. Hindi lang lumalabag sa batas ang ganitong tao. Sinisiraan pa niya ang imahe ng high-speed rail project. Ayon sa mga patakaran. Dapat na siyang direktang ipadala sa kulungan. Tama po ba ang sinasabi niyo? Manager Son. Ano sa palagay niyo? Manager Gong. Sa tingin ko, may punto ang sinabi ni Kapitan Liu.
Ang restoran na ito ay basta na lang nagpapanggap na may opisyal na karatula. Talagang naninira ito sa imahe ng ating high-speed rail. Hindi ba, Chen Yuanzi? Talagang nakapulutan mo pa si Songlin. Paano makikilala ni Songlin? Ang isang hamak na tao na tulad mo. Sino ang nakakaalam? Baka nagkataon lang na napadaan siya. Kung ganitong manloloko ay hindi huhulihin, edi wala ng katarungan. Ihuli siya. Kapag ikinulong mo siya ng ilang taon, tatahimik din yan. Nga. Nagpanggap ka pang may plaka ng high-speed rail. Ang kapal naman ng mukha mo. Magsalita ka nga. Mga kababayan. Nakikita niyong lahat, di ba? Ang Chen Yuanzi na ito ay para lang kumita. Ano man ang kaya niyang gawin. Ngayon, kaya pa niyang magpakita ng peking karatula. Bukas, maglalakas loob na rin siyang gamitin ito. Para lang lokohin ang pera ninyo. Ang ganyang klase ng tao, hindi pwedeng palusutin. Talagang laban sa katwiran. Chen Yuanzi. Hintayin mo ako. Ako na ang hahawak ng restaurant na ito para sa'yo. Masasabi ring nakuha mo ang dapat sa'yo. Sino bang nagsasabing peking karatula ang isang ito? Ang karatulang ito. Akin ito, ako si Songlin. Ako ang punong inhinyero ng high-speed railway project. Ako mismo ang nag-apruba ng paglalagay nito. Ano? Ako mismo ang nag-apruba, Songlin. Yan na ang sinasabi ko. Paanong makakagawa ng peke si Boss Chen? Paanong hindi pwede? Songlin. Baka nagkakamali ka. Si Chen Yuanzi, paano naman niya magagawang? Sun Chengfu. Songlin. Bilang manager ng project department, na namamahala sa konstruksyon, nang hindi nagsasagawa ng investigasyon, at basta naglalabas ng notice para ihinto ang konstruksyon. Iyan ay pag-abuso sa kapangyarihan, at pansariling pakinabang. Malubhan itong naapektuhan ng imahe at reputasyon ng proyekto. Malubhan itong naapektuhan ng imahe at reputasyon ng proyekto. Kaya ngayon, ipinahahayag ko, na inaalis ka sa tungkulin bilang on-site manager. Kasunod nito, ang investigasyon team ay magsasagawa sa iyo. Nang masusing pagsusuri, pinili namin ang paglagay ng karatulang Yuanzi home cooking. Hindi dahil sa anumang kapakinabangan. Ang tunay na nakaantig sa akin ay ang taong si Chen Yuanzi. Si Chen Yuanzi, sa isang lagok at isang subo, ay itinayo ang restaurant na ito. Pero ang nagpasya sa akin na makipagtulungan sa kanya ay ang pagiging matatag niya sa gitna ng sakuna. At hindi pa rin nakakalimutang alagaan ang kabutihan ng mahihina. Ang ganitong boss, karapat-dapat naming suportahan at lagyan ng karatula. Tama ang sinabi ni Songlin. Mabuting tao si Boss Chen. Suportado namin si Boss Chen. Tapos na. Aalis na ba tayo agad? Hindi man lang tayo kakain muna. Boss Chen. Ituturing na lang nating lampas na ang usaping ito sa ngayon. Pero may sasabihin pa rin ako sa'yo. Sabihin mo. Habang lumalaki ang negosyo, mas marami ring matang nakatutok sa'yo. Kaya mas kailangan mong mag-ingat sa susunod. Hindi ako magpapakalma dahil lang sa panandaliang tagumpay. At bibitiw sa pagbabantay. Aalis na ako. Tama ang sinabi ni Songlin. Habang mas pataas ang inaabot, mas dapat kang tumayong matatag. Mas lalo akong magiging matibay at maingat. Hakbang sa hakbang. Tay. Hintayin nino ang magandang balita ko. Yuanzi ah. Noon, kami ang mali. Naniwala kami kay Liu Decay. Akala namin talagang may ginagawang iligal ka. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Huwag nang balikan ang nakaraan. Basta dumaan kayo dito at kumain. Bibigyan ko kayo ng diskwento. Ikaw. Hindi namin kayo sinisisi. Saan ba naman ang silbi ng sisihan? Kailangan pang magpatuloy ang buhay. Simula ngayon, unti-unti kong patutunayan ang sarili ko. Para makita ng lahat na ang restoran na ito ay nakatayo dahil sa tapat at sariling pagsisikap. Ngayong araw ng pagbubukas, may mahalaga akong ipapahayag. Tiong Dihaw, Tiong Zhang, Tiong Li. Mula nang itayo ang restoran hanggang ngayon, ni minsan ay hindi kayo humingi ng sahod sa akin. Ni minsan ay hindi kayo nagreklamo. Ang kabutihang ito ay hindi ko kailanman malilimutan. Ako si Yuanzi. Wala ni isang araw na nakalimot ako. Yuanzi, bakit mo pa sinasabi ang mga yan? Magkakabaryo tayo, likas lang na tumulong. Walang bagay na basta na lang dapat tanggapin. Tiong Dihaw, sinabi ko na sa inyo. Tinulungan niyo ako. Kaya hindi ko kayo bibigwin. Ngayong araw, formal kong kinukuha kayong tatlo. Pati ang lahat ng tumulong sa akin sa pagtatayo ng restoran. Na maging mga kasamahan ko. Sa Yuanzi Home Cooking, ito ang kontrata sa pagtatrabaho. Buwan-buwan ang sahod. Bukod dito, bawat taon ay hahatiin ang 20% ng kita ng restoran. Ayon sa ambag ng bawat naririto. Hindi kayo mga empleyado ko. Mga katuwang kayo sa restoran na ito. CJ. Yuanzi, batang ito ka talaga. Yuanzi, batang ito ka talaga. Tama ang napili mong tao, Yuanzi. Tama ang sukat ng hakbang mo, Yuanzi. Tama ang napili mong tao, Yuanzi.
Huwag kayong mag-alala. Ang Yuanzi Home Cooking ay hindi lang magtatagal. Lalo pa itong lalakas. Kapag dumating ang araw na yon, sana ay patuloy ninyo kaming suportahan. Siyempre naman. Boss Chen, kakampi mo kami. Mga taksil at walang utang na loob. Sino ba ang tumulong sa kanila noon? Na makuha ang bayad sa demolisyon. Pero ngayon, tingnan mo sila. Lahat ay nagsitakbuhan. Para dilaan ang sapatos ni Chen Yuanzi. Kapitan, kumalma po kayo. Ang si Chen Yuanzi ay umaasa lang sa restoran. Para kalabanin kayo, hindi ba? Kung ganoon, tututukan natin ang restoran niya. Guguluhin natin ang negosyo niya. Kapag nagkaproblema ang tindahan niya. Magaling ang sinabi mo. 20 taon na akong kapitan. Sanayong liuhe. Pero ngayon lang ako napahiya ng ganito. Kung talagang gusto niyang makipagmatigasan sa akin. Huwag niya akong sisihin kung hindi ako magpipigil. Ang tindahang ito ay pagmamay-ari ng isang Chen Yuanzi. Ayusin niyo ito ng maigi. Mas mabuti kung sa hinaharap ay hindi na siya makapagbukas ng tindahan. Huwag kayong mag-alala, Tiyong Liu. Dahil hindi niyo siya matanggap. Ayusin ko siya ng husto. Ipapaalam ko sa kanya kung sino ang malakas. Sino si Chen Yuanzi? Lumabas ka at gumulong papunta rito. Sino si Chen Yuanzi? Lumabas ka at gumulong papunta rito. Sino si Chen Yuanzi? Lumabas ka at gumulong papunta rito. Yuanzi, huwag kang padalos-dalos. Mukhang may pinunta lang para manggulo. May dala pa silang mga tauhan. Kaya dehaw. Walang problema. Sila ang sumugod sa akin. Hindi ako lalabas. Natakot akong baka bigla silang pumasok. Ako si Yuanzi. Anong problema? Mabuti at narinig mo. Ang lupang ito ay amin. Kung magbubukas kayo ng tindahan dito, kailangan niyong magbayad ng proteksyon. Kwentahin natin ayon sa lawak ng lupa. 1 buwan. 5,000. Kung hindi niyo kaya, huwag na kayong mangarap magpatuloy dito. Kung hindi, gigibain namin ang tindahan nyo. Alam ba ninyo na illegal yan? Illegal. Magpaliwanag ka sa akin ng batas. Sa lugar na ito, kami ang batas. 5,000. Iyon. Itigil na ninyo ang pangarap na buksan ang tindahan na yan. Kung hindi ako magbayad, hindi ka magbabayad. Eh di gigibain namin ang miserableng lugar na ito. Mga kapatid, durugin niyo siya. Sinong mangahas gumalaw kay Ginoong Chen? Sinong mangahas gumalaw kay Ginoong Chen? Ako mismo ang gagalaw sa kanya. Ano bang palagay mo sa sarili mo? Na pwede kang makialam sa usaping ito. Kung talagang matapang ka, umalis ka na lang. Tama. Umalis ka. Hindi ito usapin ni Ginoong Chen. Usapin naming magkakapatid ito. Kung gusto mo siyang galawin, lampasan mo muna kaming lahat. Kung wala kang respeto, ibang usapan na yan. Sige, unahin na kita. Sapat na. Ikaw ang sumugod sa akin. Sagot ako. Pero tindahan ko ito. At may mga bisita ako sa loob. Mga kapatid sa loob ng 3 buwan. Sino ang mangahas gumalaw sa kanila? Isinusugal ko ang buhay ko. Hindi ko siya palalampasin. Yuanzi, ano ba ang ipinaglalaban niyo? Itong kutsilyong ito. Nakapatay na ng baboy at buto ng 20 taon. Ngayon, tamang subukan ko naman ang bagong dating. Sa buong buhay ko, wala pa akong kinatakutan. Napakabuti ni Ginoong Chen sa atin. Ngayon, sinong sisira sa tindahan niya? Ayon na rin ang pagwasak sa atin. Kainan ng lahat. Tama. Kampi tayo kay Ginoong Chen. Masyado na silang marami. Tara na. Tara na, umalis na tayo. Mga kapatid. Pagkakamali lang yon. Lahat yan ay pagkakamali. Anong klaseng pagkakamali? Kanina pa puro kayo palakol lang ng dila. Gibain daw ang tindahan ni Yuanzi. Hindi ba't matatagtad ko kayo ngayon din? Ginoong Chen. Sabihin niyo. Ano ang gagawin natin sa kanila? Palayasin natin sila. Hayaan na lang ba natin silang makawala ng ganito? Tiyuhin dehaw. Kami ay lehitimong nagnenegosyo. Hindi pwedeng basta na lang manakit na parang sila. Sa pagkakataong ito, pinapalampas kita. Nadumihan mo ang tindahan ko. Nadumihan mo ang mga kamay ng mga kapatid ko. Pero kung magtatangka ka pang muli. Ito. Ang huling babala. Umalis na tayo agad. Umalis na agad.
Mukhang maayos si Boss Chen. Ang ganda talaga. Mukhang maayos. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo ngayong araw. Kung hindi kayo agad dumating, ang tindahan ko, baka hindi na makabawi. Ngayong gabi, ang lahat ng gastusin ng mga kapatid na manggagawa sa konsumo ay libre. Boss Chen, nagsalita ka na naman ng lampas sa ayos. Ang negosyo mo ay hindi naman talaga madali sa simula. Bigyan mo kami ng kalahating presyo. At tumulong ka pa sa matatanda at sa mga kapos sa kapansanan. Hindi ba tayo tumutulong sa iyo ngayon? Para libre na ang bayad mo. Mabuti ang puso ni Boss Chen. Hindi pwedeng ang mabubuting tao ang malugi. Sa susunod, sino pa ang mga ngahas manggulo? Isang kamao lang namin. Ubusin na siya sa lupa. Habang nandito kami, walang mga ngahas gumalaw sa tindahan mo. Salamat sa inyo. Huwag na kayong magpasalamat. Boss, bigyan mo ako ng isang mangkok ng kanin na may baboy na braised. Napagod ako sa trabaho ngayon. Kanin na may braised pork. Dagdagan mo pa. CJ, ngayong araw, sagana ang braised pork. Lahat kayo, pasok at maupo. Sa panahong ito, mas mahalaga ang puso kaysa pera. Isang napakahalagang bagay. Sa dami ng puso ko, na nasa panig ko. Ano pa ang dapat katakutan? Isang grupo ng basurang tao. Pinayagan na namang makaiwas si Yuanzi sa isang sakuna. Yuanzi, maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Yuanzi, ano ang tinitingnan mo? Balak kong ilunsad ang serbisyo ng pagpapa-order at paghahatid. Kapag naitayo na ang istasyon ng mataas na bilis na tren, tiyak na maraming pabrika sa paligid, na magiging abala ang mga manggagawa. At walang oras na pumunta rito para kumain. May ilang matatanda rin na hirap sa paglakad. Kapag gustong kumain, hindi na sila makakapunta rito. Ibalot natin ang pagkain at mga ulam at ihatid na lang natin. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang matutulungan. Magandang ideya yan. Bagamat medyo liblib ang lugar natin. Pero pag may tren na mataas ang bilis, at dumagsa ang tao, tiyak tama ang maagang paghahanda. Sa tingin mo, posible ba? Siyempre, possible. Pero hindi sapat ang mga ideya lang. Ang proseso ng pag-order. Dapat simple at epesyente ang disenyo. Hindi pwedeng maghintay ng masyadong matagal ang mga customer. At hindi rin pwedeng magulo tayo sa sarili natin. Ako na ang tutulong magdisenyo para sa'yo. Nang Hardin. Yuanzi. 3 araw pa lang mula nang ilunsad ito. Halos lahat maganda ang feedback. Matino at may pangarap. Malaking order ang dumating. Anong malaking order? Yung pabrika ng Huawei Electronics sa paligid. Wala silang kantina sa pabrika. Kaya instant noodles lang ang kinakain ng mga manggagawa. Kakausapin ko sana lang ang pinuno ng back kitchen nila. Tumawag sila. Sabi nila, nakita raw nila ang delivery ad natin. Gusto nilang magpakontrata ng pangmatagalang pagkain. Baka naman niloloko ko pa kayo. Mahigit 120 manggagawa sila sa pabrika. 2 kargada sa isang araw. Tanghalian at hapunan. Sabi ng kabila, kung tuloy ang maayos na pakikipagtuon, pipirma sila ng pangmatagalang kontrata sa hinaharap. 120 tao. 2 kargada araw-araw. Naku, 240 kahon na ng pagkain yon ah. Kaya dehaw. Kaya ba ng mga tao natin? Sa ngayon, 5 tao pa lang kaming nasa back kitchen. 2 sa front desk. Kung magdadagdag ng 2 tao na tutok lang sa kusina. Para sa delivery. Dapat kaya naman. Di ganito na lang. Kaya dehaw. Bukas, magdagdag ka pa ng 2 kitchen helper. Ako ang sasagot sa sweldo at magbubukas ng sistema ng pagkuha ng driver. Ang delivery side na ito. Kasama ko si Tiozang na paikutin sa pagde-deliver. Noong huli, naghanap kami ng katulong. Ang ending, natakot yung grupo ng mga manggagawa. Parang sinabugan ng halo-halo ang ulo nila. Ang hirap ba? Talaga bang hahayaan nating si Yuanzi, yung bata, na laging nakakalusot at nagwawagi? Kapitan, may isa pa akong paraan. Tingnan niyong mabuti. Ano ngayon ang pinakamahalaga kay Yuanzi? Hindi yung sirang kainan niya, kundi ang pangalan niya. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao sa nayon. Kampi sa kanya ang mga manggagawa. Nakikipagtrabaho rin sa kanya ang departamento ng High-Speed Rail Project. Pero kapag nadumisan ang pangalan niya, ituloy mo. Ang kinakapitan niya ay pagkain. Di doon tayo tumira sa pagkain. Tama. Ganyan na nga. Yuanzi, hindi ba gusto mong maging big boss? Hayaan mong matikman mo muna. Ang bagsak mula sa taas, ano ang lasa? Talagang masarap ang lasa ng kumpanyang ito. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao. Nga. Rekomendado ito ng katrabaho ko. Sabi mura na masarap pa. Ang tiyan ko. Ang sakit na. Anong nangyari? Ano bang meron sa taong ito? Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Saan ang masama ang pakiramdam mo? Sa tiyan. Parang hinihiwa ng kutsilyo ang tiyan ko. Ano ba ang inilagay niyo sa pagkain?
Kuya, huwag kang magpapanik. Agad akong tatawag ng tulong. Ay ang tiyan ko. Ang sakit. Bakit isa na namang bumagsak? May problema ang pagkain ito. Siguradong hindi malinis ang mga sangkap. Kung hindi, paano sabay-sabay sasakit ang tiyan ng dalawa? Anong uri ng sangkap ang gamit ninyong bahay? Baka expired na. Mga kasama, pakinggan niyo ako. Ang mga sangkap na gamit sa aming tindahan. Araw-araw, sariwa ang mga binibili naming sangkap. Wala pa namang naging problema. Tungkol sa nangyari ngayon, sisiyasatin ko ito ng mabuti. Sisiyasatin ito ng mabuti. Ganyan na ang sakit niya. Sinasabi mo pang sisiyasatin mo ng mabuti. Iyon nga. Paano kung may mamatay dahil sa pagkain? Ang pinakamahalaga ngayon ay, dalhin muna sila sa ospital. King, tumawag ka agad sa 120. May. Tatawag ba ako sa 120? Pagkalason sa pagkain ito. Ano? Pagkalason sa pagkain. May lason ang mga pagkain sa bahay niya. Pagkalason sa pagkain. May lason ang mga pagkain sa bahay niya. Patay tayo, patay tayo. Kumain din ako kanina. Baka nalason din ako. Doktor, malubha ba ang kalagayan nila? Ano ba talaga ang sanhi nito? Ano nga ba talaga ang sanhi? Pagkalason sa pagkain. Malalaman lang kapag nagsagawa ng pagsusuri sa ospital. Yakyat muna sila sa sasakyan. Paraan, tab muna. Boss Chen. Akala ko, lagi pa naman kaming kumakain sa bahay nyo. Araw-araw kaming pumupunta para suportahan kayo. Paano ninyo nagawa ito sa amin? Yuanzi. Paano nangyari ito? Sariwa lahat ng sangkap natin. Imposibleng magkaroon ng problema. Kung sinasabi mong imposible, edi imposible. Nadala na ang mga tao, pero matigas pa rin ang ulo mo. Kumain kami rito dahil nagtitiwala kami sa'yo. Tapos, maruming pagkain ang ipinakain mo sa amin. Naipost ko na ito sa internet. Hayaan nating humatol ang lahat. Sino pa ang maglalakas loob kumain sa bahay nyo pagkatapos nito? Mga kabarangay at mga suki. Wala nang magbukas ako ng tindahan. Hindi ko kailanman niloko ang kalidad ng mga sangkap. Ang mga gulay na ginagamit namin araw-araw. At ang karne ay regular na inihahatid ng aming mga supplier. Tungkol sa pangyayaring ito, sisiyasatin ko ito hanggang lumitaw ang katotohanan. Kung ako ang may pananagutan ko ito at haharapin ang nararapat na parusa. Hindi ako magpapalusot. Pero kung may taong gustong gamitin ang pangyayaring ito, para batuhin ako ng putik, hindi ko rin yon tatanggapin. Magaling ka lang magsalita. Sa tingin ko, lumaki lang ang negosyo mo. Kaya lumipad na ang yabang mo. Iyon nga. Sa negosyo ng pagkain, kalinisan ang pinakamahalaga. Kahit yan, hindi niyo magawa. Tama na, tama na. Hindi na kami babalik kailanman. Umalis na tayo. Tara na. Huwag kayong umalis. Hindi pa nalalaman ang buong katotohanan. Yuanzi. Huwag kang panghinaan ng loob. Siguradong may nakatagong dahilan ito. Hahanapin natin ang katotohanan. Walang problema sa mga sangkap natin. Paano sila malalason ng sabay-sabay? Maliban na lang kung may nangialam sa mga putahe. King, pumunta ka sa ospital. Bantayan mo ang kalagayan ng 2 pasyente. Ipaalam mo agad sa akin ang anumang balita. Tio Dehaw, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng mga resibo ng mga biniling paninda ngayon. At ang mga kuha ng CAA. Hanapin niyong lahat. At ibigay sa akin. CJ. Tia, aalis na po ako. Hindi ako babagsak. Gamitin mo ang ganitong maruming paraan. Para lang gipitin ako. Tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang hindi makakatagal. Ang ikalawang insidente ay pagkain ng ipinalamig na bandang parang gamit, mabigat ang epekto. Isang customer ang agad na isinugod sa ospital. Siya nga. Ang may-ari ng tindahang ito. Pinadalas niya ang pagdalo ng mga tao sa ospital. Dapat hulihin at parusahan ang ganitong klase ng tao. Hindi na maganda ang takbo. Lahat ng delivery orders natin. Kinansela na. Tumawag lang kanina ang Huawei Electronics Factory. Sinabing itigil muna ang pakikipagtulungan sa atin. Naiintindihan ko na. Ay naku. Hindi ba yung malaking boss natin? Yung Yuanzi. Wala nang kumakain sa tindahan. Sobrang tahimik. Hindi ba ang saya pa ilang araw lang ang nakalipas? Sunod-sunod ang takeout at malalaking order. Akala pa nila. Talagang yayaman ka na. Mas mabilis pa sa balik ng pahina ang pagbaligtad ng mundo. Hindi pa malinaw ang lahat. Pinapayuhan kita. Huwag kang masyadong matuwa sa kapahamakan ng iba. Nakita ninyong lahat di ba? Matagal ko nang sinabi na hindi magtatagal ang restoran niya. At ngayon, ano na? Nalulunod na sa problema. Sino pa ang mga ngahas kumain doon mula ngayon? Naniniwala ako kay Boss Chen. Mabait si Boss Chen sa mga manggagawa, kalahati lang ang sinisingil. At may libreng pagkain pa para sa mga may kapansanan. Paano may taong kayang gumawa ng ganoong kasamaan? Hindi ako naniniwala. Ilang buwan na akong kumakain sa restoran na ito. Hindi ganoong klaseng tao si Boss Chen. Hihintayin ko siyang alamin ang buong katotohanan. Lahat tuloy napunta sa ospital. At hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo sa kanya. May tama ba ang utak niyo? Hindi pa malinaw ang lahat.
Bakit ka nagmamadaling ipako sa kanya ang sala? Ano bang pakay mo? Gusto kong makita. Hanggang kailan kayo maniniwala sa kanya? Yuanzi, kapag naalis na ang plaka mo, isasara na rin ang tindahan. Tignan natin kung may maniniwala pa sa'yo. King, tulungan mo akong kontakin ang ospital. Kailangan kong tingnan ang dalawang customer na nalason. Kapatid na lalaki at babae. Kayo po ba ay? 8. Ako ang may-ari ng karinderya ni Yuanzi. Yuanzi, lumayas ka. May mukha pa kayong ipakita. Mga suwel na may-ari. Halos mapatay niyo ang asawa ko. Yuanzi, ayos ka lang ba? Ate, naparito kami para dumalaw sa mga may sakit. At gusto rin naming maintindihan ang nangyari noon. Anong nangyari noon? Ang problema ay may depekto ang pagkain niyo. Nang pumasok ng maayos ang asawa ko para kumain, ay bigla siyang binuhat palabas. At hindi pa nakipagtulungan ang pamilya namin ano ang gagawin. Doc, yung pasyente sa kama siyam. Anong uri ng pagkain ang naging sanhi ng food poisoning? Ang pasyente ay nakain ng lason mula sa green beans, na nagdulot ng pagkalason. Matinding iritasyon sa bituka at sikmura ang dulot ng lason mula sa patatas. Nagdudulot ito ng matinding pananakit ng tiyan at pagtatae. Mabuti na lang at naitakbo agad sa ospital. Wala nang panganib sa buhay. Lason mula sa patatas. Siguradong gumamit kayo ng patay na isda at hipon para itago ang luma bilang bago. Nagkakaroon lang ng lason kapag panis na ang mga sangkap. Sinasabi ko sa inyo, isusumbong ko kayo hanggang malugi at maubos ang lahat ng ari-arian nyo. Hindi galing sa pagkapanis ng isda at hipon. Ang mga putahe sa menu ng tindahan namin ay walang kahit anong sangkap na patatas. Tama na ang mga palusot nyo. Sa tindahan nyo mismo nangyari ang insidente. Huwag ninyong takasan ang responsibilidad. Mainit pa ang ulo ng pamilya ng mga biktima. Kahit anong sabihin natin, hindi niya pakikinggan. Lumabas muna tayo. Mga kuya at ate. Ano man ang dahilan. Sa tindahan namin nangyari ang insidente. Kami ang sasagot sa lahat ng gastusing medikal. Sisiyasatin ko ang buong katotohanan. At bibigyan ko kayo ng malinaw na paliwanag. Yuanzi, tayo-tayo na lang ang natitira rito. Ayaw nilang umalis kahit anong sabihin natin. Talagang gusto nilang manatili para kumain. Boss Chen, huwag kang panghinaan ng loob. Nagtitiwala kami sa'yo. Malinis ba o marumi ang mga pagkain mo? Matagal na kaming kumakain dito kaya alam namin. Siguradong may nagpakana nito. Boss Chen, makakaasa ka. Nasa likod mo kami. Salamat mga kapatid. Walang anuman. Tungkulin namin ito. Ano na ang gagawin ni Yuanzi? Kinansela lahat ng order para sa delivery. Kaunti na lang din ang tao sa tindahan. Pag-isipan mo, walang problema sa mga sangkap natin. Maayos din ang kalinisan sa kusina. Pero dalawang customer ang sabay na nalason. At pareho pa ang lason na nakuha nila. Hindi ba kahina-hinala yon? Ibig mong sabihin, may sadyang naglagay ng lason sa pagkain. At ang pinupuntirya niya ay ang tindahan natin. Gusto niyang sirain ang pangalan ko. Para hindi na ako makapagpatuloy. Bakit nandito si Engineer Song? Baka dahil sa nangyari ngayon. Para ipatanggal ang karatula natin. Engineer Song, dumating na kayo. Darating talaga ako. Sa tamang panahon, darating ang lahat. Nakita ko ang lahat ng balita nitong mga nakaraang araw. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Engineer Song, ang dalawang customer, ay kumain sa tindahan namin. At nalason sa pagkain. Nasa ospital pa rin sila ngayon. Ang mga sangkap sa tindahan namin ay laging sariwa at bagong bili. Nililinis din ang kusina araw-araw. Pero totoong sa tindahan namin, nangyari ang insidente. Nabigo ko ang tiwala niyo sa akin. Akala mo ba? Pumarito ako para ipatanggal ang karatula. Sinabi ko na sa'yo. Ikaw. Mapagkakatiwalaan kita. Ako si Song Lin, matalas ang mata ko, at marunong akong kumilala ng tao. Ang taong mabait sa mga estranghero ay hindi gagawa ng masama sa pagkain. Pero hindi sapat ang tiwala ko sa'yo. Kailangan mong hanapin ang katotohanan. At patunayang wala kang kasalanan. Kung hindi, kahit hindi ko ipatanggal ang karatula mo, kahit sismis lang, pinipilit ka pa ring isara ang pinto. Tama ang sinabi ninyo. Sisiyasatin ko itong mabuti. Pinanood ko ang lahat ng kuha ng sisi sa nakaraang 3 araw. Pinag-aralan ko ang bawat isa. Mula sa pagdating ng mga sangkap hanggang sa pagkaluto, pag-aayos at paghahain ng pagkain. Walang naging problema sa bawat hakbang. At wala ring estrangherong pumasok sa kusina. Ibig sabihin, hindi tagalabas ang gumawa nito. Malaki ang posibilidad na isa sa inyo. Layunin ng taong ito na siraan kayo. At wasakin ang inyong reputasyon. Pero sa ngayon, marami pa ring dating suki at manggagawa ang handang maniwala sa inyo. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, hindi niya nakamit ang lubos na pagbagsak ninyo. Ang ibig ninyong sabihin ay,
Tiyak na hahanap siya ng isa pang pagkakataong umatake. At ang kailangan nating gawin ay hulihin siya sa aktong muling gumagawa nito. Sa mismong lugar. Kaya dapat niyong idilat ang mga mata niyo. Bantayan niyo ang bawat isa. Inhinyerong Song. Naiintindihan ko na. Salamat sa inyo. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa inyo. Sa 2 araw na ito, mas maging maingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo. Lalo na sa 2 bagong tanggap kamakailan. Yung 2 bagong pasok. Mukhang normal naman ang kilos ng bawat isa. Malay ninyo. Baka mali lang ang hinala ko sa kanila. Sabi ng kapitan ng baryo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang si Yuanzi ay tuluyang hindi na makakabangon. Sino? Ano ang ginagawa mo? Ako. Naglalagay lang ako ng kaunting chili powder. Bakit? May nangyari ba? Dito mismo. Pulbos ito ng lason na pampatay. Lason na pampatay. Iyong nagpapasakit ng tiyan at nagtatay ang tao. Siya ang naglagay ng lason. Hindi. Wala akong ginawa. Kaya pala, inilagay niya ang pulbos ng lason sa malamig na ensalada. Baka may dala pa siya sa katawan niya. Halughugin niyo ang mga bulsa niya. Pawang pulbos ng lason na pampatay ang laman. Ikaw pala. Ikaw ang may gawa kung bakit nalason ang 2 tao noong nakaraan. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sobra kang walang hiya. Para lang ipahamak si Boss Chen. Pati buhay ng tao ay isinasantabi mo. Tumawag kayo ng pulis. Sisiyasatin namin itong mabuti. Kung talagang may sadyang naninira at nananadya. Ibabalik namin ang malinis na pangalan nyo. Kaya pala may nanadya talagang manira. Napagbintangan lang si Boss Chen. Akala ko kasi, marumi ang mga pagkain sa kanilang tindahan. Mali ang paratang ko kay Boss Chen. Sabi na nga ba? Hindi ganoong klaseng tao si Boss Chen. Sa wakas, lumitaw na ang katotohanan. Sa wakas, umahon na rin sa ibabaw ang katotohanan. Yuanzi. Nahuli na ang salarin. Kaso kriminal ito. Siguradong makukulong si Liu Maokay. Hintayin na lang nating tumahimik ang lahat. Pero, pakiramdam ko ang bagay na ito ay hindi ganoon kasimple. Boss Chen. Nahuli na raw ang taong naglagay ng lason. Nakakahiya talaga. Mali ang paghusga namin sa iyo noon. Sa nangyaring ganito, kasalanan ko dahil hindi ko nabantayan ng maayos. Nakalusot ang taong may masamang balak. Naglagay siya ng lason. Dahil sa kanya, natakot tayong lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Boss Chen. Hindi mo naman ito kasalanan. Tama. Ang mahalaga, nahuli mo ang salarin. Hindi iyon madaling gawin. Yuanzi. Walang may sinisisi sa'yo. At salamat din sa tiwala nyo. Ipinapangako ko sa inyong lahat. Simula ngayon, hihigpitan ko ang pamamahala sa restaurant. Ang mesa ng mga rekado sa kusina. At lahat ng sangkap na ipinapasok dito. Hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. CJ. Kapitan. May malaking nangyaring masama. Parang gumuho ang langit. Naglagay ng lason si Liu Maokay sa tindahan ni Chen Yuanzi. At nahuli siya mismo sa akto. Dinala na siya ng mga pulis. Ano? Nahuli siya. Totoong totoo. Maraming taong nakakita. Nakakuha ang mga pulis ng lason mula sa kanya. Kinuha siya roon mismo. Hindi niya ako binanggit, di ba? Hindi niya ako idinamay, di ba? Hindi naman. Mabuti naman. Ang si Chen Yuanzi na ito. Nakalusot na naman siya. Kapitan. Ano po ang nangyari sa inyo?
Chen Yuanzi, maghintay ka sa akin. Yuanzi. Tingnan mo agad. Ang restaurant mo. Bakit nasa balita na naman? Ikaw na mismo ang tumingin. Sa loob. Opisyal nang naglabas ng pahayag ang mga pulis. Opisyal nang naglabas ng pahayag ang mga pulis. Pinatunayan nitong malinis ang pangalan ng restaurant natin. At alam mo ba kung ano pa? Iyong mga customer na nagkansela ng mga order noon. Napakarami sa kanila. Ang muling tumawag. Pati ang Huawei Electronics Factory ay tumawag din. Sabi nila, ang pansamantalang paghinto ng pakikipagtulungan noon ay dahil lamang sa pressure ng mga chismis. Ngayong nabunyag na ang katotohanan. Gusto nilang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. At sinabi pa nila na magdadagdag sila ng mga order. Pati ang mga pagkain ng mga manggagawa sa night shift ay ipapahanda na nila sa atin. Sa mga nakaraang araw, talagang pinahirapan tayo ng husto. Kaya pala, biktima lang tayo ng paninira. Boss, biktima lang pala tayo ng paninira. Kumain na ako sa restaurant ito. Masarap, sulit at malalaki ang serving. Kaya kahit mga manggagawa, siguradong babalik dito. Paano mangyayari ang ganoong bagay? Kalahating presyo para sa mga manggagawa at matatanda. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Tingnan mo, karamihan sa mga tao ay nasa panig natin. Marami pa nga ang nagbibigay sa atin ng mga mungkahi. Kabilang sa mga mungkahi, ang pagdagdag ng mga palamuti sa loob ng restaurant at paglalagay ng mga kamera. May sarili siyang tagapamahala sa estasyon ng timpla. Talagang kapaki-pakinabang ang mga mungkahing ito. Mamaya, papakiusapan ko si Tia Dehaw na kunan ng video ang estasyon ng timpla. At magdagdag pa ng isa. Bihira ang amo na nagbibigay ng makatarungang bayad sa mga manggagawa, hindi ba? Hindi naging maayos ang pagbabantay. 10.17 1,020. Sino ang kumuha nito? Hindi ko rin alam. Aling customer ang kumuha nito? Ipinost sa plataforma ng maikling video. 2 tugon. May 10,000 gusto na. Masipag at maasahan. May 10,000 gusto na. Hindi umiiwas sa pananagutan. Mapagkakatiwalaan ang ganitong tao. Pinupuri ka ng lahat. Sa ganitong saloobin, siguradong malinis ang pagkain dito. Bukas, pinupuri ka talaga ng lahat. Siguradong malinis ang pagkain dito. Bukas, pupunta kami sa Nayong Liuhe para suportahan ka. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi ko akalain sa paningin ng iba. Kaya handa silang lahat. Na magtiwala sa'yo. Guro, ano ang nangyari sa'yo? Tubig. Tia Dehaw. Liu Zhang. Lumabas ka agad at tumulong. Uminom ka muna ng tubig. Hindi ito heatstroke. Parang mababa ang asukal sa dugo niya. Tia Dehaw, kumuha ka ng asukal. Ito. Saan ito? Sa restaurant ko. Hindi ka pa nag-aalmusal, ano? Tia Dehaw, isang mangkok ng pansit. Dagdagan mo ng timpla. Salamat, amo. Wangqiang ang pangalan ko. Ngayon ang unang beses kong bumiyahe sa rutang ito. Ilang dosenang kilometro na ang nalalakbay ko pero wala akong nakitang kahit isang restaurant. Kung hindi dahil sa'yo, baka ang buhay ko ay natapos na. Dahan-dahan lang sa pagkain. Sa susunod na bumiyahe ka sa rutang ito. Kapag nagutom ka, dito ka na pumunta. Kalahati na lang ang sisingilin ko sa'yo. Amo. Ang mabuting tao tulad mo ay siguradong makatatanggap ng mabuting kapalit. Nanay, tatay. Nakikita niyo ba? Ang restaurant binuksan ng anak ninyo ay hindi lang nakatutulong sa aming pamilya, kundi nakatutulong din sa mas marami pang tao. Ang restaurant ito. Siguradong lalo ko pang paunlarin. Halika na, halika na. Tabi muna. Hulaan niyo kung ngayong buwan. Gaano kalaki ang itinaas ng benta natin? Magkano? 20%. Ang nangyaring iyon ay hindi lang nakabagsak sa atin, kundi lalo pang nagdulot ng pagkakilala sa ating tindahan. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Si Liu Maokay, ang taong lumason sa atin, ay wala namang alitan sa atin. Bakit niya tayo gustong saktan? Pag-isipan mo, karaniwan si Liu Maokay ay palaging kasama ng taong pinakamalapit sa kanya. Parang kamag-anak siya ng pamilya ni Dekay. Isang malayong kamag-anak. Madalas siyang pumapasok at lumalabas sa bahay ng kapitan ng Nayon. Ibig mong sabihin, si Dekay ang nag-utos sa kanya. Malaki ang posibilidad. Hinala ko.
Mula pa sa simula. Iniwasan na ng demolisyon ang bahay ko. Abiso sa pagsuspindi ng trabaho ni Sun Chengfu. Naniningil ng protection money ang mga gangster. Nilason. Lahat ng ito ay may anino niya. Yuanzi. Sobra na si Dekay. Magsumbong tayo sa pulis. Dakpin siya. Naging kapitan ng ngayong Liuhe si Dekay. 20 taon na siyang kapitan ng ngayon. Malalim ang pundasyon niya. Malawak ang koneksyon niya. Wala tayong ebidensya. Kung padalos-dalos tayong kikilos. Baka tayo pa ang baliktarin niya. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin siyang makatakas sa batas? Sandali. Marami na siyang naluging beses. Siguradong muli siyang kikilos. Kapitan Liu. Pinapunta mo ako rito. May pag-usapan tayo. Ginoong Shen. Mahigit 10 sangay ang binuksan niyo sa kabayanan. Dabiao Catering. Ngayong taon, pumunta ako rito. Para ituro sa inyo ang isang pagkakakitaan. Sige, sabihin mo. Sa tapat ng istasyon ng tren sa Nayong Liuhe ay may isang Yuanzi home cooking. Napakaganda ng lokasyon, eksaktong katapat ng labasan ng istasyon. Kung makukuha niyo ang restoran na yon, bigyan niyo ako ng bahagi. At karapatang mamahala, ayos na tayo. Boss, kilala ko ang may-ari ng restoran na yon. Boss, matigas ang ulo ng may-ari. Bakit? Kapitan Liu, may alitan ba kayo niyon? Hindi naman may tuturing na alitan. Ang batang iyon talaga. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Umaasa akong kikilos kayo, Ginoong Shen. At turuan siya ng leksyon. Ang Dabiao Catering ay dapat lumawak hanggang sa Nayong Liuhe. Ang lupang iyon ang susi. Itong si Chen Yuanzi. Hinaharangan ang landas ko. Kapitan Liu. Tama ang sinabi ninyo. Gusto ko ang lupang iyon. Napakatalino ninyo, Ginoong Shen. Kung ganoon, pag-usapan natin ang mga detalye. Huwag mo nang alalahanin yan. Sa negosyo ng pagkain, ang pinakamahalaga ay ang mga sangkap. Karamihan sa mga mamamakyaw sa paligid ng Nayong Liuhe ay may pakikipagtulungan sa akin. Magpapadala lang ako ng salita. At puputulin nila ang supply niya. Ano ang gagamitin niya sa pagbubukas ng restoran? Napakahusay ninyo, Ginoong Shen. Talagang mahusay kayo. Kapitan Liu. Maghintay ka na lang at manood ng palabas. Yuanzi. May malaking problema. Ngayong umaga, ang mga naghatid ng gulay na mamamakyaw ay lahat nagsabing hindi na nila tayo susuplayan. Tio Dehao. Ano ba talaga ang nangyayari? Tinanong ko ang dahilan. Pero lahat sila ay nagkakibit balikat. Sabi nila may nag-utos sa kanila. Ang iba naman ay sinabihang humanap tayo ng ibang paraan. Yuanzi, may mali rito. Tinanong ko na silang lahat. Itinaas nila ang presyo ng 3 ulit. O kaya naman ay ayaw talagang magbenta. Ang laman ng ating mga refrigerator ay tatagal ng 3 araw lamang. Yuanzi, ano na ang gagawin natin ngayon? Yuanzi. Nakipag-ugnayan ako sa mga pamilihan sa paligid. Pati sa mga pakyawan sa buong lalawigan at lungsod. Ang sabi nila, sariling tindahan daw natin ito. Kaya puro dahilan ang ibinibigay nila para tumanggi. Siguradong hindi ito nagkataon lang. May taong kumikilos laban sa atin sa likod nito. Ang taong nasa likod nito. Bukod kay Dekay. Sino pa ba ang may kagagawan? Gusto tayong itulak ni Dekay. Hanggang sa malugi at mamatay sa hirap. Yuanzi. Paano kung bumili muna tayo ng paninda sa mas mataas na presyo? Para kahit paano ay makaraos tayo. Pero 3 beses ang itinaas ng presyo. Bawat order na ibenta natin, lugi tayo. Hindi aabot ng 3 araw. Sa loob lang ng 2 araw, bangkarote na tayo. Hinihintay lang ni Dekay na mapasa kamay niya ang tindahan natin sa napakamurang halaga. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Panoorin na lang ba natin na magsara ang tindahang pinaghirapan natin? Magsasara na naman ba tayo? Pero ang pag-atake niya ngayon ay siya ring magiging pagkakataon natin. Pagkakataon. Palagi siyang nagtatago sa dilim. Hindi natin siya mahuli. Pero sa pagkakataong ito, siya mismo ang naglabas ng ulo niya. Kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Pero ano ang gagawin natin sa kanya ngayon? King. Pag-isipan mo. Si Dekay. Bakit niya kayang kontrolin ang kabuhayan natin? Dahil siya ang kapitan ng ngayon. Lahat ng lokal na pakyawan ay nagbibigay sa kanya ng respeto. 20 taon na siyang kapitan ng ngayon. Sa mga pakyawang ito, matagal na siyang may lihim na kasunduan at pakinabang. Sa huli, ang problema ay nag-isa tayo. At wala tayong kakampi. Kaya nagagawa niya tayong apihin kung kailan niya gusto. Kung ganoon, humanap din tayo ng kakampi. Pero sino naman? Kahit sinusuportahan tayo ng mga taga na yon. Takot silang lahat kay Dekay. Hindi nila tayo kayang tulungan. Ang tinutukoy mo ba ay si Engineer Song? Si Song Lin ang punong inhinyero ng proyekto ng tren de alta velocidad. Malawak ang koneksyon niya at malaki ang impluensya. Baka matulungan niya tayo na makahanap ng bagong mapagkukunan ng supply. Pero tutulungan ba talaga tayo ni Engineer Song? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Tayo ang regular na tagapag-supply ng pagkain sa kanya.
Hindi rin niya. Hahayaang gumuho tayo sa harap ng kanyang mga mata. Tama ka. Sasamahan kita ngayon. Sa tanggapan ng proyekto ng tren de alta velocidad. Hindi na kailangan. Manatili ka sa tindahan. Ang pagtulong mong panatilihing matatag ang tindahan. Ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo. Yuanzi. Mag-ingat ka sa daan. DK. Gusto mong harangan ang daan ko. Mas lalo ko namang palalawakin ang daang ito. Yuanzi. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba abala sa tindahan? May problema ako. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Ngayong umaga, lahat ng pakyawang nagsusuplay sa atin ay biglang nagsara ng supply. May ilan pang nagtaas ng presyo ng 3 ulit. At may ilan namang ayaw ng magbenta sa atin. Nakipag-ugnayan na si Kin sa mga pamilihan sa mga kalapit na lalawigan at lungsod. Pagkarinig nilang galing sa tindahan natin, lahat sila ay naghanap ng dahilan para tumanggi. Inhinyerong Songlin, hindi ito nagkataon lang. May sadyang nanggugulo sa atin. Pinuputol nila ang supply natin. Ang gusto nila, ipasara ang tindahan mo. Alam mo ba kung sino ang may gawa? Hinala ko si Liu Decay. Pero wala siyang ganoong kakayahan. Hindi niya kayang pakilusin ang lahat ng mamamakyaw sa buong lugar. Pakiramdam ko, may mas makapangyarihang tao sa likod niya. Tama ang sinabi mo. Hindi ganoon kalayo ang naabot ng kamay ni Liu Decay. Sa likod nito, tiyak na may mas maimpluwensyang tao. Inhinyerong Songlin. Alam ba ninyo kung sino yon? Si Shen Dabiao. Ang may-ari ng Dabiao Catering. Mahilig siyang gumamit ng maruruming taktika para lamunin at agawin ang negosyo ng iba. Ang taong iyon, may narinig na ako tungkol sa kanya. Sa bayan, higit 100 tindahan ang pag-aari niya. Dati na niya akong nilapitan. Gusto niyang siya ang humawak ng lahat ng pagkain at inumin sa estasyon ng mabilis na tren. Pero nagsiyasat ako tungkol sa kanya. Napakasama ng ugali niya. Kaya tinanggihan ko siya. Kung ganoon, bakit kanya pinuntirya? Una, dahil sa lokasyon ng tindahan mo. Eksaktong nasa tapat ito ng labasan ng estasyon. Pangunahing lokasyon yan. Ikalawa, nakasabit ang karatulan ng aming tanggapan ng proyekto, na nagsasabing isa ka sa aming opisyal na tagapagtustos ng pagkain. Baka akala niya tauhan kita. Gusto kanyang pabagsakin. Para makalaban niya ako. Kaya pala, tagapagdala lamang ng mensahe si Liu Decay. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ay si Shen Dabiao, ang lobong kapitalista. Inhinyerong Songlin. Salamat sa pagsasabi ninyo sa akin. Pero hindi ako susuko. Lalo nang hindi ko hahayaang magtagumpay ang pakana nila. Ang lupang kinatatayuan ng tindahang ito ay iniwan ng mga magulang ko. Bawat ladrilyo at bawat tisa rito ay itinulong ng mga kabarangay sa pagtatayo. Walang sinumang makaagaw nito. CJ, tutulungan kita. Makikipag-ugnayan ako sa ilang mapagkakatiwalaang tagapagtustos. Hindi sila kabilang sa lokal na network ng mamamakyaw. Hindi makararating roon ang kamay ni Shen Dabiao. Inhinyerong Songlin. Maraming salamat po. Huwag mo munang pasalamatan ako. Tungkol naman kay Shen Dabiao, magpapadala ang aming legal na departamento ng liham na nagbababala sa kanya laban sa hindi patas na kompetisyon. Kahit gaano pa siya kapangahas. Hindi niya basta-bastang lalabag sa batas ng hayagan. Gawin mo ng maayos. Huwag mo akong bigin. Ang tindahang ito ay hindi lamang sayo. Mukha rin ito ng aming proyekto ng mabilis na tren. Inhinyerong Songlin. Hindi ko po kayo bibigin. Sige, umalis ka na. Lampasan mo ang pagsubok na ito. At wala nang mamamaliit sa'yo. Ang laban na ito ay hindi ko nilalabanan ng mag-isa. Tiyak na mananalo ako. Yuanzi. Ano raw po ang sinabi ni Inhinyerong Songlin? Inhinyerong Songlin. 3 tagapagtustos ang itinulong niyang makontak natin. Hindi na kailangang dumaan sa lokal na network ng mamamakyaw. Hindi na kailangang dumaan sa lokal na network ng mamamakyaw. At sa loob lamang ng 2 araw, maihahatid na nila ang mga supply. Napakaganda. Ilang araw na akong nag-aalala hanggang hindi makatulog. Sa wakas, makakahina na rin ako ng maluwag. Yuanzi. Salamat sa pagod mo. Napakahirap nito. Kayo talaga ang tama. King Kyodehao. Salamat sa inyong lahat sa pagtitiis nitong mga nakaraang araw. Hintayin nating dumating ang mga paninda. Dodoblehin ko ang sahod ng lahat ngayong buwan. 2 araw na lang, kapit pa tayo ng 2 araw. Malalampasan na natin ang pagsubok na ito. Ginoong Shen. Katatanggap ko lang ng balita. Tinulungan ni Songlin si Chen Yuanzi. Nakahanap siya ng bagong supplier. Hindi na dadaan sa atin. Diretsyo nang ipapadala mula sa lungsod. Songlin. Siya na naman. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kapag nakuha niya ang mga paninda, lulusaw sa wala ang plano natin. Bakit ka nagmamadali? Nasa daan pa ang mga paninda. Makakarating ba ang mga ito sa atin?
Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Ano ba ang nangyari? Manong, bumaba ka. Karaniwang inspeksyon ito. Sino kayo? Ano ang pakay ninyo? Hindi malinaw kung saan galing ang kargang ito. Umuwi kayo at sabihin sa nagpadala sa inyo. Hindi madaanan ang daan papunta sa Nayong Liuhe. Hindi makakalusot. Yuanzi. Ano na naman? Hinarang ang truck ng kargamento. Ayon sa driver. Sa daan ng Nayon. Biglang lumitaw ang ilang van na walang plaka. Bumaba ang isang grupo at pinabalik ang truck. Ano? Sa sikat ng araw mismo. Nangahas pa silang humarang. Siguradong mga tauhan ni Shen Dabiao iyon. Yuanzi. Tumawag tayo sa pulis. Tumawag sa pulis. Nakatakas na sila. Wala man lang plaka ang mga van. Ano ang isusumbong natin? Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi makakarating ang mga paninda. Bukas, mapipilitan tayong magsara. Yuanzi. Inhinyerong Song. Ang bagong supplier na nakontak ninyo. Maaari ba siyang gumamit ng ibang ruta sa pagpapadala? Tinanong ko na. Takot na takot ang driver ng truck. Sabi niya, kahit dagdagan pa ang bayad, hindi na siya aalis. Nang marinig ng ibang driver na sa Nayong Liuhe ang punta. Lahat sila tumangging kumuha ng biyahe. Kung ganoon, ano na ang mangyayari sa mga paninda natin? Isang araw na lang nagulay ang natitira sa refrigerator. Boss Chen, narinig namin. May humarang sa karga ninyo. Kuya Lee. Bakit kayo naparito? Boss Chen. Alam namin kung paano ninyo tratuhin kaming mga manggagawa. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan nyo. Kalahating presyo ang baon. May malasakit na pagkain. Hindi niyo kailanman ininda ang marumi naming kasuotan. Ngayon, may nang-api na sa inyo. Hindi kami maaaring manood lang. Boss Chen. Sabihin mo lang ang utos. Babantayan namin ang pasukan ng ngayon. Tignan natin kung sino ang mga ngahas humarang. Tama, ganoon nga. Tama, ganoon nga. Hindi kami natatakot sa kanila. Mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Hinarangan nila tayo ngayon. At haharangin ulit bukas. Tayo. Hindi naman tayo pwedeng makipag-away araw-araw. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng panoorin na lang nating magsara ang tindahan, di ba? Wala na ba talaga tayong magagawa? Boss Chen. Tutulungan ko kayong maghatid ng mga paninda. Mang Wang. Bakit po kayo narito? Narinig kong may problema kayo. Kaya dumiretso na ako rito. Boss Chen. Ang mga panindang ito. Ako na ang maghahatid. May alam akong liblib na daan sa bundok. Na makakaiwas sa Nayong Liuhe. At diretso sa likod ng bundok. Talaga. Ilang dekada na akong nagmamaneho sa lugar na ito. Walang daang hindi ko kayang tahakin. Kabisado ko ang lahat. Kahit gaano pa kagaling ang mga taong iyon. Hindi nila mababantayan ang lahat ng daan. Mang Wang. Napakapanganib niyan. Kapag napansin nila kayo, mapapahamak kayo. Boss Chen. Kapag may kabutihang ibinabalik. Noong iniligtas niyo ako, naisip ba ninyo kung mapapahamak kayo? Walang oras para magpatumpik-tumpik. Pag-usapan muna natin kung paano ihahatid ang mga paninda. Tama, bilisan natin ang pagplano. Mula sa daang bayan, liliko tayo papasok sa lumang gubat. Lalampasan natin ang likod ng bundok. At mula roon, tutungo tayo sa silangan. Mas mahaba man ng 40 kilometro, madaraanan natin. Pero kung ganoon, kailangan tayong bumiyahe sa gabi. Mahirap daanan ang mga bundok kapag gabi. At saka, kung mag-isa kayong makasalubong nila, mas malaki ang panganib. Huwag kayong mag-alala, Boss Chen. Ilang dekada na akong nagmamaneho sa mga daan ng bundok. Kaya kong magmaneho ng nakapikit. Bukod pa roon, sa malaking daan dumadaan ang mga taong iyon. Hindi nila isiping may dadaan sa daan ng bundok. Mag-isa lang ako at maliit ang pakay ko. Kaya mas ligtas ako. Mang Wang, habang buhay kong pahahalagahan ang kabutihang ito. Ako si Chen Yuanzi, hindi ko ito malilimutan habang buhay. Boss Chen, huwag na kayong magpakapormal. Hinilan niyo ako mula sa kamay ng kamatayan. Ang isang biyahe lang ng paghahatid para sa inyo. Ano ba naman iyon? Makakaasa kayo. Tiyak na maibabalik ko ang mga paninda. Magaling, Mang Wang. Yuanzi. Alas 4 na. Hindi pa dumarating si Mang Wang. Baka may nangyari na sa kanya. Hindi maaari. Nagtitiwala ako sa kanya. Heto na siya. Boss Chen. Kumpleto ang lahat ng kahon. Dumating na.
Talagang dumating na. Maraming salamat sa pagod ninyo. Walang anuman. Tungkulin ko lang ito. Boss Chen. Sinabi ko na sa inyo. Ang mabuting tao ay ginagantimpalaan ng kabutihan. Ang kabutihang itinanim ninyo ay namunga ng mabuting bunga. Liu Decay. Hindi umubra ang plano ninyo. Hindi na gumagana. Dumating na ang kargamento. Pumasok sila mula sa makitid na daan sa likod ng bundok. Ang batang si Yuanzi. Naglakas loob siyang gawin ito sa akin. Ang gusto ko si Dabiao. Wala pa akong hindi nakukuha. Kung palihim ay hindi umubra. Eh di harapan naman. Mang Wu. Bukas ng umaga pumunta ka sa Nayong Liuhe. Ako mismo ang haharap. Sa Yuanzi na yon. Si Sir Shen. Kapag si Sir Shen na ang kumilos. Siguradong kusang ibibigay ng batang iyon ang tindahan. Ibibigay ba niya o hindi? Wala siyang magagawa kundi ibigay yon. Mga kasama. Kahit dumating na ang kargamento ngayon. Hindi basta susuko si Dabiao. Yuanzi. Baka pwede nating hingin ang tulong ni Songlin. Ang mga taong tulad ni Dabiao at Liu Decay. Hindi titigil hanggat hindi tayo tuluyang napapahamak. Kahit makalusot tayo ngayon. Kahit umasa tayo kay Songlin para makaiwas. Sa susunod. Darating pa rin siya. Kung ganoon, lalaban tayo sa kanya hanggang dulo. Sa sikat ng araw, lantad sa lahat. Kaya ba niyang agawin ang tindahan natin? Hindi pwedeng makipagsabayan. Kapag nakipagsabayan tayo, mahuhulog tayo sa bitag nila. Napakarami niyang pera. Napakarami rin niyang tauhan. Hindi natin kayang patagalin ito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kapag nabigo ang unang plano nila, siguradong may susunod silang pakana. Maghanda ang lahat. Una, mag-imbak tayo ng sapat na paninda para sa isang linggo. Ikalawa, maglagay ng mga taong magmamasid sa pasukan ng nayon at sa harap ng tindahan. Kapag may napansing estranghero, agad magbigay ng babala. Ako na ang bahala sa pag-aayos nito. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga. Ano man ang gawin ni Dabiao, huwag tayong magpapanik. Hanggat narito ang tindahan, narito rin tayo. Basta hindi tayo magkakawatak-watak. Wala siyang magagawa laban sa atin. Yuanzi, huwag kang mag-alala. Susundin naming lahat ang utos mo. Tama. Lalabanan natin siya hanggang dulo. Shen Dabiao at Liu Decay. Ano man ang gawin nyo, sasagutin ko lahat. Ang tindahang ito ay itinayo ng mga kababayan natin, bato at tisa bawat isa. Tinulungan nila akong itayo ito. Walang sinumang makaagaw nito. Maganda ang tindahang ito. Mukhang interesante. Ikaw ba ang may-ari? Kakain ba kayo o may kailangan kayong pag-usapan? Ikaw si Yuanzi. Mas bata ka kaysa sa inaakala ko. Ito si Sir Shen, ang may-ari ng Dabiao Catering. Nagpunta mismo si Sir Shen para bigyan ka ng mukha. Wala akong pakialam kung sinong Sir Shen yan. Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Huwag ninyong takutin ang mga customer ko. 500,000 para sa tindahan mo. 500,000. Hindi lang 500,000 ang halaga ng tindahang ito. Ano ang sinabi mo? Ang tindahang ito, Yuanzi. Halos 600,000 na ang ginasto sa pagsasaayos pa lang. 500,000 lang ang alok mo para bilhin ito. Panaginip lang yan. Magkano lang ba sa tingin mo ang mga materyales sa pagkukumpuni? Sarili mong kababayan ang niloloko mo. Bibigyan ka ni Sir Shen ng 500,000. Malaking pabor na yan. Boss Chen. Itong lupain mo. Noon, halos ipinamigay mo na. Wala nang may gustong bumili. Bibigyan kita ng 500,000. Dahil pinahahalagahan kita. Pumirma ka lang. Kunin mo ang pera at umalis. Akin na ang tindahan. Paano kung ayaw kong magbenta? Hindi ako magbebenta. Boss Chen. Pag-isipan mong mabuti. Ang sinumang kumakalaban sa akin, si Dabiao, ay walang magandang kahinatnan dito. Yuanzi. Huwag mong tanggihan ang alok at saka magsisi. Sir Shen, para ito bigyan ka ng daan palabas. Kunin mo ang 500,000 at umalis ka. Mas mabuti na yan kaysa araw-araw kayong nakikipagtalo sa amin. Mas mabuti pa yon. Huwag kayong masyadong mapang-api. Ang restaurant na ito ay bunga ng pagsisikap ni Yuanzi. Bawat ladrilyo at bawat tisa ay itinulong ng mga kababayan namin. Sila ang tumulong magpatayo nito. Kahit magkano ang ialok nyo, hindi namin ito ibebenta. Tama. Wala kang karapatang makialam, babae. Yuanzi. Ang restaurant na ito ay bunga ng iyong puso at pagsisikap. Hindi mo ito pwedeng ibenta. Iyan ang tamang sagot. Sa pakikitungo sa kapwa. Ang pinakamahalaga ay ang marunong kang umangkop sa sitwasyon. Itabi mo na lang ang pera para sa kabaong mo. Ano ang sinabi mo? Alam mo ba kung sino ang tinatanggihan mo? Chen Yuanzi, nababaliw ka na ba? Ang personal na pagpunta ni Sir Shen para makipag-usap sa iyo ay pagbibigay na niya ng respeto. Alam na alam ko kung sino ang tinatanggihan ko. Isa siyang taong gumagamit lamang ng maruruming paraan para apihin ang kapwa negosyante. Isa siyang tamad na gustong yumaman ng walang ginagawa.
Isang walang hiya na ng agaw ng pinaghirapan ng iba. Ang tindahan ko ay itinayo ko ladrilyo sa ladrilyo. Kasama ang mga kapatid na nasa likuran ko. Na nagluto ng bawat putahe ng buong sipag. Hindi ito ibebenta kahit magkano pa ang ialok nyo. Tama ang sinabi ni Boss Chen. Sinusuportahan ka namin. Ang mga taong namimilit bumili at mamili. Ay walang hiya, lumayas kayo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Ibigay mo sa akin. Ano? Sa harap ng lahat ng tao. Gusto ba ni Sir Shen na siya mismo ang manakit sa akin? Narinig ko na kamakailan ay naglilinis si Engineer Song sa kahabaan ng riles ng tren. Inaalis ang mga tiwali at masasamang loob. Hindi naman siguro gustong maging halimbawa ni Sir Shen. CJ, may paninindigan ka. Chen Yuanzi, maghintay ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang tindahan mo. Chen Yuanzi, tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Ilang araw lang at luluhod kang makikiusap sa akin. Yuanzi, akala ko kanina mamamatay na ako sa takot. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi nila tayo basta palalampasin. Wala akong dapat ikatakot. Nakatayo ako ng tuwid. Kaya walang makapagpapabagsak sa akin. Yuanzi, hindi nagkamali ng taong pinagkakatiwalaan ang tiyuhin mo. Kung narito pa sana ang mga magulang mo, at makita ka nilang ganito ngayon, hindi nila maiwasang ipagmalaki ka. Shen Dabiao at Liu Decay. Sige, subukan nyo. Sa buong buhay ko, ang hindi ko kinatatakutan ay ang panggigipit ng iba. Habang lalo ninyo akong pinipilit. Lalo akong tatayo ng tuwid sa harap nyo. Kami ay mula sa kagawaran ng kalinisan. May natanggap kaming reklamo na hindi pasado sa pamantayan ng kalinisan ang tindahan nyo. Kailangan namin itong inspeksyonin. Nasa kahera ang lahat ng permit at talaan namin. Hindi maayos ang pagkakaayos ng mga sangkap. May 3 araw kayo para ayusin ito. Inspeksyon sa kaligtasan laban sa sunog. Paso na ang mga fire extinguisher nyo. Paso na ang fire extinguisher. Paano nangyari iyon? Noong nakaraang buwan lang namin pinalitan ang mga iyon. Sige, hayaan natin silang mag-imbestiga. Yuanzi, ika-5 inspeksyon na nila ito. Sinasadya talaga nila tayong pahirapan. Siguradong sina Shen Dabiao at Liu Decay ang may pakana nito. Mga demonyo sila. Ano na naman? Hindi na ako pupunta roon. Tama na, hindi na talaga ako pupunta. Hindi na ako pupunta para magreklamo. Titignan ko muna kung ano ang nangyayari sa Yuanzi Home Cooking. Isa itong paninirang puri. Sa lehitimong supermarket namin binibili ang lahat ng mantika. Hindi lang nila tayo gustong pahirapan. Gusto rin nilang sirain ang reputasyon natin. Tumawag tayo agad sa pulis at maglabas ng pahayag. Hindi pwedeng padalos-dalos tayo ngayon. Walang malulutas ang galit. Ang kailangan natin ay ebidensya. Ipunin ang lahat ng resibo ng mga inangkat nating paninda. Kasama ang mga sertipiko ng inspeksyon sa kalinisan. At kunin din natin ang lahat ng kuha mula sa mga hihi. Gusto nilang makipaglaro. Sasamahan ko sila hanggang sa dulo. Sige, hanggang dito muna. Mabuti at hinahanap din kita. Nakita mo ba ang mga post na yon online? Inhinyerong Song. Hinala ko, si Shen Dabiao ang kumokontrol sa lahat mula sa likod. Kalinisan. Paulit-ulit silang nagsasagawa ng inspeksyon. Kumakalat sa internet ang mga chismis sa lahat ng dako. Maaari ko po bang hilingin ang tulong ninyo na makipag-ugnayan sa cyberpolice? Para matunton ang pinagmulan ng paninirang puri. Sumusobra na talaga si Shen Dabiao. May kakilala ako sa cyberpolice. Makikipag-ugnayan ako agad. Ako si Song Lin. Ang Yuanzi Home Cooking sa Nayong Liuhe ay siniraan. May nanira sa amin. Maaari mo bang tingnan ang address ng nag-upload ng post? Mas mabilis, mas mabuti. Salamat. Naipagawa ko na. Ikaw naman. Kumusta ang paghahanda ng ebidensya? Handa na ang ebidensya. Inaayos ni na King at Tio Dehao ang mga talaan ng supply sa nakalipas na halos kalahating taon. Kasama ang mga sertipiko ng inspeksyon sa kalinisan. At ang 24 na oras na kuha ng sisi sa kusina. Bukod pa roon, nakuha ng dashcam ni Super Wang ang mga tauhan ni Shen Dabiao na naglagay ng harang sa kalsada para pigilan ang mga driver. Mabuti. Ngayong nasa atin na ang mga ebidensyang ito. Tama na ang isang pitsel para malunod siya sa problema. Sa pagkakataong ito, bubunutin ko sina Shen Dabiao at Liu Decay. Ang 2 salot na yon. Hanggang sa ugat. Narito ang lahat ng talaan ng supply at sertipiko ng inspeksyon sa kalinisan. Sa nakalipas na halos kalahating taon, mahigit 300 pahina lahat. Naayos ko na lahat ayon sa petsa. Na-export ko na rin ang mga kuha ng sisi sa kusina. 24 na oras, walang patid. Boss Chen. Ang video mula sa dashcam. Naikopya ko na. Iyong mga humarang sa sasakyan noong araw na yon. Kita ng kita ang mga mukha nila. Tama na. Ang mga ebidensyang ito. Sapat na ito para mabunyag ang katotohanan sa buong mundo. Shen Dabiao at Liu Decay.
Sa pagkakataong ito, hindi na kayo makakatakas. Boss Shen. Na-inspeksyon na ang kalinisan at kaligtasan sa sunog. Kumalat na rin ito sa internet. Matigas pala ang ulo ng batang iyon, hindi talaga bumagsak. Ano na ang gagawin natin? Anong gagawin natin? Pinahiya niya ako sa harap ng napakaraming tao. Papangyarihin kong maglaho siya sa mundong ito. Boss Shen, boss. Ano ang sinasabi mo, labag sa batas ang pumatay? Ano ang kinatatakutan mo? May mga kakilala ako sa lansangan. Siguraduhing malinis ang trabaho. Sino ang nakakaalam? Hindi maaari. Ang gusto ko lang noon ay paalisin siya. Hindi ko inakalang may mamamatay. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na galawin siya? Shen Dabiao. Pinaghihinalaan kang nanggugulo, naninirang puri sa negosyo at naghahanap ng gulo. Inutusan mong harangin ng iligal ang mga sasakyan. At umupa ka ng mga salarin para manakit. Arestuhin namin kayo ngayon alinsunod sa batas. Ano ang ebidensya ninyo? Isa akong negosyanteng sumusunod sa batas. Hindi niyo pwedeng basta-basta manghuli ng tao. Ebidensya, ako ang magbibigay sa inyo. Ito ang lahat ng talaan ng mga supply sa nakalipas na halos kalahating taon. Mga kuha ng CIA sa kusina sa loob ng 24 na oras. Patunay na ang aming tindahan ay hindi kailanman gumamit ng anumang substandard na sangkap. Ito ang dashcam ni Mang Wang. Ang nakakuha ng mga kuha na nagpakita na naglagay ng harang sa daan ang mga tauhan mo. Makikita rito ang buong video ng Graber. Ito ang natuklasan ng mga pulis na sumusubaybay sa internet. Ang mga i-address na ginamit sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Lahat ay tumuturo sa mga computer ng kumpanya mo. Shen Dabiao. Ginamit mo noon ang parehong pamamaraan. Pinilit mo akong ibenta ang tindahan sa napakababang halaga. Dahil sa'yo, naubos ang lahat ng ari-arian ko. Ngayong araw, kakasuhan kita. At ako rin. Nagpadala ka ng mga tao para wasakin ang tindahan ko. Tinakot mo akong huwag magsumbong sa pulis. Nandito ang mga saksi at pisikal na ebidensya. Hindi matututulan ang ebidensya laban kay Shen Dabiao. Makipagtulungan kayo sa investigasyon. Bitawan niyo ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Hindi ko kayo palalampasin. Wala akong kinalaman dito. Lahat ng ito ay ipinagawa ni Shen Dabiao. Biktima lang ako ng maling paratang. Maling paratang. Liu Decay. Noon, nilampasan mo ang taniman ng prutas ng pamilya ko. At hindi mo ito isinama sa demolisyon at relokasyon. Inutusan mong maglabas si Sun Chengfu ng abiso para ihinto ang trabaho. Nagpadala ka ng mga goons para maningil ng bayad sa proteksyon. Pinainom mo ng lason si Liu Maokay. Nakipagsabuatan ka kay Shen Dabiao para putulin ang supply ng paninda ko. Alin sa mga iyon ang hindi mo kagagawan? Liu Decay, pinaghihinalaan kang inabuso ang iyong kapangyarihan. At nakipagsabuatan sa mga kriminal na grupo. Inutusan mo ang ibang tao na gumawa ng krimen. Sumama kayo sa amin. Tapos na, wakas na ang lahat. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Sa araw na yon, dumating na rin sa wakas. Hindi ko talaga inakala. Hindi ko akalaing ganitong tao pala ang kapitan. Inutusan niyang lasunin ang pagkain. Humarang sa daan at nagpakalat ng kasinungalingan. Kaya niyang gawin ang kahit anong kasuklam-suklam na bagay. Napakasama talaga niya. Dati, nakikitawa pa ako sa mga biro niya tungkol kay Yuanzi. Sinasabi niyang mala si Yuanzi dahil hindi nakatanggap ng bayad sa relokasyon. Ngayon, kapag naiisip ko yon, parang nabulag ako. Mabuting tao si Yuanzi. Kalahating presyo ang pagkain niya para sa mga manggagawa at naghahatid pa siya ng libreng pagkain sa mga matatanda. Ginamit lang pala tayo bilang mga sangang pinanghampas. Kailanman, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa atin. Napakabuti ng batang iyan. Tara, kumain tayo sa tindahan ni Yuanzi. Simula ngayon. Yuanzi home cooking na ang kakainan ng buong Nayong Liuhe. Tara na. Bilisan niyo, tara na. Boss Chen. 3 taon na akong nagtatrabaho sa lugar na ito. Ngayon lang ako unang nakakita. Nang kasing tapat mong amo. Kalahating presyo ang bawat kahon ng pagkain. At sagana pa ang laman. Hindi ka kailanman nanlalamang ng tao. Napakalinis ng konsensya mo. Sadya pa akong nagpunta rito mula sa sentro ng lungsod. Sabi ng lahat sa internet. Mabuting tao raw ang may-ari ng kainan na ito. Malinis ang pagkain. At patas ang presyo. Tikman natin ngayon. Tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon nito. Yuanzi, narinig mo ba yon? Iyan ang tunay na saloobin ng lahat. CJ. Kasamang Chen Yuanzi. Matapos suriin at pagpasiyahan ng tanggapan ng proyekto ng mabilis na tren. Formal naming ililista ang Yuanzi Home Cooking. Bilang. Opisyal na modelong kainan ng istasyon ng mabilis na tren. Opisyal na kainan. Maraming salamat po. Opisyal na kainan. Salamat po, istasyon ng mabilis na tren. Salamat sa inyong lahat at sa istasyon ng mabilis na tren. Hindi magyayari ang araw na ito kung wala ako, si Chen Yuanzi. Ikaw mismo ang nagsikap at nagtagumpay. Ipagpatuloy mo lang ang mabuting trabaho. Ano ang iniisip mo? Boss Chen. Iniisip ko sa buong buhay ng tao. Ano nga ba talaga ang habol natin?
Ano nga ba ang hinahangad natin? Ang hinahangad natin ay ang init ng isang mainit na pagkain. Ang mapagkatiwalaan ng iba. Ang maging kailangan ng iba. Noong una, lahat ng taga na yon ay nakatanggap ng bayad sa relokasyon. Ang bahay lang namin ang nilampasan. Pinagtawanan ako ng lahat. Sabi nila, binabantayan ko raw ang isang lupang wala ng silbi. Akala nila sira ang ulo ko. Pero hindi ka sumuko. Tama. Dahil bago pumanaw ang tatay ko, sinabi niya sa akin. Habang nabubuhay ang tao, may hininga siya. Ano man ang mangyari. Hindi dapat maputol ang hiningang iyon. Nanay, tatay, nakikita ba niyo? Hindi kayo binigo ng anak ninyo. Naipagtanggol ko ang lupang ito. Naipaglaban ko ang hiningang ito. Nagawa mo, Yuansi. At simula pa lamang ito. Tama, simula pa lamang ito. Bukas at sa mga susunod pang araw. Ipagpapatuloy ko ang pagpapatakbo ng kainan na ito. Para mas marami pang tao ang makakain ng mainit na pagkain. Para mas marami pang tao ang makaalam. Na basta't hindi mo susukuan ang sarili mo. Walang sinumang makapipilit sa iyong sumuko.